Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Welcome po sa ating regular schedule. Ito po talaga ang tamang oras ng ating live stream. 11 to 1:30 a.m. Oo, so minsan nag-aalas 2, depende sa kung malilate ako o hindi. Or kung mahaba yung topic o hindi. Pero mga kababayan, ang dami natin pag-uusapan today. Oo, grabe. Hindi ako makafocus sa klase ko kanina eh. As in, hindi. Sabi ko, Diyos ko, ang daming topic. Grabe. Taxation pa naman klase ko kanina. Kailangan mag-focus. But, okay lang yun. Dahil mag-review ako mamaya. Okay. Anyway, mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat. Siya po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel at pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Pilas About with Coach Jared. And ang ating pong Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros. Okay. So, kamusta kaya yung minority, ano? Yung bagong minority. Hindi ko talaga alam yung topic ko sa sobrang dami, promise. Pero, okay lang yun. Anyway, game. Shoutout muna tayo, guys, bago tayo magpatuloy. Asa na ba yung... wait lang Wait lang po, guys. Partida, mga babae, na apat na yung topics natin today. Feeling ko hindi ko pa na-cover lahat. Ganun karami ang ganap today. Anyway. Okay, wait lang, guys. Right, there you go. Slow mode, wait. Okay. Ayan, shoutout tayo, guys, sa mga babasa. Wait, dito wala akong babasa sa kabila. Okay. Asan na yung mga moderators natin? Yan, pinusan natin Trexie. Shoutout po sa mga moderators natin. Si Ate Trexie, Ate Susan. Saan ba? Ang layo. Wait. Nakataligod ako sa inyo. Pangit. Okay, ganito na lang. Okay, sa Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat Mai, Arnel GM, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy, sa Name Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nila Galvez, Ate Nila Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansakit, kay The Greater One. Sila po ang mga moderators natin at sila po ang bahala sa mga pasaway. Oo. Okay. Tapos, syempre, batiin din natin yung mga iba nating viewers. Daniel Garcia, Josephine Talosig, Alfonso Ines, Ay Bakungan, Mommy G, Vivian Narcos, Rebecca Alas, Marivic Giray, Choco Zain Ungria, Renato Combronero, Article PH, Gina Bailon, Pipo Garcia, Luigi Agustin, Joe P. Queen, Dennis Chavez, Winter Han, Eagle of the North, Macro Excel, Marinel Amorante, Gintoki Sakata, Rachel Escala, Marites Amonte, Celso Taa, Celso Taa, ayan, Montreal Canfil, Marion, Michelle Salcedo, Lori, Peachy Greeny, Eileen Arellano, Ronnie Rons, Crew Tom, Ana de Jesus, Junior Gabuyo, at si Mary Cachola. Ayan, hanggang dyan na po muna mga kababayan. Balikan ko kayo mamaya. Dahil marami tayong pag-uusapan today. At sa sobrang dami, gusto ko magkaroon tayo ng panahon at oras sa lahat. So, kanina mga kababayan, alam naman natin yung naganap, si Chis Escudero bumaliktad. Although naglabas siya ng statement, ang sabi ni Chis Escudero, hindi daw niya yun ginawa para lumipat ng faction o lumipat ng grupo o whatever. Gusto lang daw niyang, hindi na raw niya nagugustuhan kung ano yung nangyayari sa Senado, kaya bilang parte ng majority, sumama siya sa hearing. Parang ganon. Sumama siya sa session. Yun yung sinabi niya kanina. Pero mamaya, we will detail that further later. Unahin muna natin to yung kay PBBM tsaka kay Aimee. As usual, alam naman natin na hindi papatulan ni PBBM si Aimee. And I think mga kababayan,
si Amy is really taking advantage of that fact. Alam ni Amy, na hindi siya papatulan ng kapatid niya kasi alam niya na ganun kabait yung kapatid niya. So, si Amy yung atake ng atake. Oo. Ganun talaga. Family dynamics. Ganun talaga sa mga ibang pamilya. Yun nangyayari talagang ganyan. At kanina, mga kababayan, pinakita na naman ni Amy Bababel kung gaano siya kawalangya kanina. Kung gaano kalala ang pag-traidor niya sa pamilyang Marcos. So sa mga loyalist dyan, na nanonood sa atin, tayong mga loyalist, baka naman sa susunod, iboto niyo pa si Amy. Baka naman di ba? Tama na. Total naman, senior na siya, baka hindi na niya deserve bumalik sa gobyerno, di ba? Baka lang naman. Maawa kayo sa Pilipinas, guys. Anyway, etong sabi ni una pakinggan natin yung sinabi ni Presidente. Kasi kanina natanong si PBBM tungkol doon sa nangyayari sa Senado. So ang sabi niya dito sa kanyang press con kanina sa ambush interview, bumalik na kayo sa trabaho. Bumalik na kayo sa trabaho. Tama naman. May mali ba sa sinabi niya? Wala akong mali sa sinabi ni Presidente. Nung sinabi niya na get back to work, may mali ba doon? Wala. Pero nagalit si Amy. Pinatulan ni Amy to. In an interview with reporters in Manila, Marcos said the executive department has a lot of work to do, especially in crafting and amending laws that would be beneficial for the public amid the prevailing oil crisis. So yun lang naman ang sinabi ni Presidente, di ba? May mali ba doon? Wala. Walang mali doon, guys. Pero, punta muna natin yung actual na sinabi ni PBBM. Ito yung clip ng kanyang interview kanina. I'm very happy that it is going well, and kagaya ng aking sinasabi sa ating mga opisyal, pagka maganda talaga ang magiging resulta nitong programa ay sa pagsulat ng budget sa susunod na taon, susubukan natin, pipilitin natin na magiging mas malaki pa ang mabibigay natin sa mga local government officials. Yes. Yun. Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee, and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas, like we were thinking baka magka-supplemental budget, baka magpaka-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nagsenador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Kahapon. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped
the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator. And we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano napunta tayo? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is Vacation. that is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the longer upper house, august the na. Senate of the Philippines. It's a very sad situation to have to watch. The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive. Yes. We're examining all our options. We're looking at the law. We're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Okay? Thank you. Yun. Maiinit pala yung binato ni Presidente, kaya pala gigil na gigil si Babalina. Oo, si Bababel. Oo. Well, fact and reality. Doon lang tayo sa facts. Doon lang tayo sa realidad. Doon lang tayo sa totoo. Sa nakaraang 2 araw na hindi nagkaroon ng plenary sa Senado, anong nagawa ng Senado? Di ba? May mga dapat makumpirma na generals na hindi makumpirma, na hindi nakumpirma. May mga batas na pending na hindi naipasa o hindi napag-usapan or kahit na hindi napagdebatihan. Wala silang nagawa. All because si Alan Peter Cayetano at yung mga kasama niya sa majority or now the new minority, ang gulo na. Oo. ang gulo na. All because itong bagong minorya kapitoko sa kung anong meron sila. Iniisip ko nga ano bang ex-deal niya kay Sara Duterte para talagang gawin niya to? Kasi alam nyo, si Alan Peter, hindi niya gagawin niya nang walang ex-deal. Kaya napaisip ako, ano bang ex-deal niya kay Sara Duterte? Meron pa nga chismis na etong si Alan Peter nagpunta pa ng Malacanang at nagmakaawa. Galing kay Ronald Llamas. Sabi pa nga ni Ronald Llamas si BBM kahit na weak leader yan, hindi naman siya tanga. Weak leader pa daw. Mga taong katulad ni Ronald Llamas, mga hopeless na yan. Mga hopeless dilawan na yung mga yan. Na kahit pakitaan mo ng maganda, wala silang sasabihin maganda sa'yo. But anyway, kung naman opinion niya, let's leave it to him.
May chismis pa nga raw, nagpunta nga ng Malacanang para makiusap na kung pwede pakiusapan yung minority, oo, at bigyan siya ng pagkakataon na maging SP. At ang chismis nga daw, hindi nagtagumpay si Alan Peter. Ngayon mga kababayan, kung papansinin nyo, simula nung inaresto, kasi nung una, wala pang aresto so medyo meron silang majority, meron silang 12. Kaya pumasok silang lahat. Di ba? Nung Lunes, kaya pumasok silang lahat. 12 sila Sila pa yung majority. Simula nung inaresto si Jinggoy, hindi na pumasok ang majority. Bakit? Kasi nagpantay na. Nagkaroon na ng deadlock. 11-11. Oo. Alam niya ni Alan Peter Cayetano na pwedeng mag-quorum ang 12. Kaya nga iniwasan niya yung 12. Walang pumasok, di ba? Actually, mga kababayan, kahit nandoon ka sa premises ng Senado, kahit wala ka sa loob ng plenary, basta nandoon ka sa premises at ikaw ay pinatawag by virtue of the coercive power of the Senate, kahit senador, alika dito, pumunta ka dito, magse-session tayo, magkakaroon ng quorum. Nagkakaroon ng quorum. Kaya nga yun yung patuloy na kinakalimutan nitong mga sa usapin ng Avellino versus yung Avellino decision. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Mamaya. Anyway, so yun na nga. Kasi alam niya na pwedeng magkaroon ng quorum ang 12. Kaya iniiwasan nila. Kasi takot din sa Alan Peter na mawala sa kanya ang majority. Siguro natunugan na niya na baka lumipat si Cheese. Or baka magparamdam si Cheese na lilipat siya sa minority. So, hindi siya nagpapa-session. Sabi ko nga sa inyo, mali yung basa ko dito At na-anticipate ko na merong magbo-boycott. Pero, hindi ko na-anticipate na ang magbo-boycott ay yung partido ni Alan Peter. Ang akala ko, ang magbo-boycott ay yung grupo ni Tito Soto. So, hindi ko in-expect yun. Ang in-expect ko, sila Tito Soto, hindi si Alan Peter. But anyway, so ito nga, alam niya na magkakaroon ng ganyang session. Kahit 12. So, pinwersa niya yung mga kasama niya. Obviously, kasi mukha naman nag-usap sila Mukha siguro meron silang GC. Walang papasok ha. Mukha naman kasi wala naman pumapasok sa kanila Okay. Ang problema, mga kababayan, napansin na ni Presidente. At dahil nagsalita ng ganito si Presidente, sumagot, ang pinapasagot nila kay Presidente, yung ate. Kasi alam din ni Alan Peter Cayetano na si PBBM hindi niya papatulang ang kapatid niya. Hindi niya ipapahiya yung kapatid niya. Alam niya yun. Kaya ang sumagot, yung kapatid. Tingnan niyo, utu-utu talaga tong si Amy Bobo rin Di ba sinabi ni Presidente, get back to work. Ang daming nating kailangan gawin, sabi ni Presidente. May mali ba doon? Wala. Tama ba yung sinabi niya? Oo. Pero, ito yung sagot ni Baba Bel. Sa ngayon, kung ang Pangulo ay may minus negative 15 satisfaction rating, palagay ko kung ano man ang sabihin o gawin niya, hindi sang-ayon ang publiko. Ganun pala ang logic niya. Oo. Strawman. Ito yung strawman argument, guys. Oo. Ito yung strawman na hindi napaliwanag ni Libagan. Oo. Ito yung strawman, guys. Ito ba yung pinagdidebatihan? Hindi. Pero isiningit para makaisa. Ito yun. Oo. Oo. Ito yung strawman. Bagay rin naman kay, kay Baba Bel kasi alam naman natin yung mukha niyang plastic. Oo. Diba? Alam naman natin yung mukha niya plastic, mga kababayan. So, huwag na tayo magtaka. Huwag na tayo magtaka, guys, kung bakit ganyan. Diba? Pero kung survey pala ang basehan, kung survey lang pala ang basehan, mga kababayan, di dapat paniwalaan na rin pala natin ang ratings ng Senado. Survey lang pala ang basehan
Senate trust ratings plunge after leadership change. Oh, simula daw nung pumasok si Alan Peter Cayetano at sila Amy ang naging majority, bumagsak ang trust rating sa Senado. Oo, Amy, ikayo ang may kasalanan nito. Oo, kung survey at survey lang naman pala ang basehan. Oo, sabi, public trust in the Senate sharply declined following its recent leadership shakeup, while confidence in the House of Representatives remained steady after it impeached Sara Duterte. The latest nationwide survey conducted by Tangere showed, sabi, yun. In a survey, the non-commissioned survey conducted from May 12 to 13 found that satisfaction with the Senate dropped to 29% from 44% recorded during the same period in 2025. Ay, grabe. Itong malala. Trust rating bumagsak to 27% from 52%. Oh. Diba? Diba, Amy? Kung survey pala ang dahilan ng hindi pagsang-ayon ng publiko, hindi sang-ayon ng publiko sa inyo sa Senado. Obvious na obvious, oh. From 52%, bumagsak ay sa 27%. Grabe, di ba? Oo. Bagsak, laki, oh. Anong net satisfaction rating yan? Compute natin. Ano ang net? Net of 52 minus 27. Net 25? Tama? 27 minus 52? 25? Oo. 25 percentage points, guys. Diyos ko. Negative 25. Kung 52 minus 27, kung 27 minus 52. Oo, negative 25. Grabe. Negative 25. Imagine, ito pa, survey lang pala ang basihan natin eh. 83% believe the Senate leadership transition was politically motivated. Only 37% expressed support for the leadership change. Ay, grabe. Nakakahiya, Amy. Kayo pala mas hindi pinagkakatiwalaan ng tao ngayon, Amy. Oo, paano ngayon yan? Nakakahiya naman. Oo. Ang yabang kasi. Ang yabang mo kasi, Amy. Ang yabang mo kasi. Di ba? Oh, tapos si PBBM sa ibang trust rating, tumaas siya sa Okta. Again, mga kababayan, kung survey lang ang pag-uusapan natin. Oo. Kung survey lang ang pag-uusapan natin. 48% ang trust rating tumaas, nag-improve. To 54 pala. From 48 umakyat to 54 according to Okta. Tapos performance rating nag-55 from 51. Survey lang pala pag-uusapan natin eh. Alam nyo mga kabayan, hindi ko masyadong kinaagat yung net satisfaction rating. Kasi yung net, ibig sabihin niya, kinumpara yung past sa present. Kaya net. Di ba? So, buti sana kung average eh. Kaso hindi average eh. Kung survey lang din naman ang pagbabasihan natin, di paniwalaan na rin natin ang 74% gusto magkaroon ng impeachment kay Sara Duterte. 74%, 74 ng Pilipino gusto magkaroon ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Di ba?
Tapos, sasabihin ni Amy, i-dismiss agad. Tayong ganun. Tayong ganun. Kaya kayo kaya kayo nababak to you eh. Oo, dahil sa mga kababuyan nyo eh. Erase ba naman yung survey? Napakalayo ng survey sa issue nyo na hindi pagpasok. Gusto nyo palang panghawakan ng majority, ba't hindi kayo nagsipagpasukan? Di ba? Nasa kanilang dosi eh. Ba't di kayo nagsipagpasukan? Tapos nung may pumasok na isa na kasama sa grupo nyo, lumipat sa minority. Biglang nag-iiya kayo ngayon. Dapat nagsipagpasukan kayo. Dapat kasi pinrotektahan nyo yung pagiging majority nyo. Kaso hindi nyo pinrotektahan. Nagsipag-absent kayo. Nagpauto kayo kay Alan Peter. Ang tatangan nyo kasi. Ang tatangan nyo kasi. Nagpabudol kayo kay Alan Peter. Akala nyo may pinaglalaban kayo. Wala kayong pinaglalaban. Ang pinaglalaban nyo yung pagiging Senate President ni Alan Peter. Ano nangyari sa inyo? Dingang nga. Wala. Ang tatangan nyo kasi. Naturing ang mga senador kayo. Ang tatangan nyo. Naturing ang babati, ang tatagal nyo na dyan sa politika. Ang tatangan nyo pa rin. Ay, lalo yan si Loren. Siya talaga ang pinakatanga sa lahat. Yan si Loren. Alam nyo ba't pinakatanga si Loren? Ito, ba't sasabihin ko sa'yo pinakatanga si Loren? Inonse ka na. Tinraidor ka na. Pero kapit ka pa rin sa mga taong tumraidor sa'yo. Katangahan na ang tawag doon. That is stupidity at its finest. Inonse ka na. Eh may chismis pa. Sinend ko nga sa GC namin ng mga ng mga moderators eh. May chismis pa nga mga babae. Alam niyo ako nung chismis? Dapat daw merong isang senador. Oo, nalilipat din. Hindi lang daw dapat si Cheese, meron pang isa. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero ang pakiusap niya, tanggalin daw si ES Ralph Recto sa pagiging executive secretary. Ay? May ganun? Oo. At dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, hindi siya tumuloy. Hindi niya nakuha ang gusto niya. Tapos sasabihin nyo, independent majority kayo. Mga sinungaling kayo. Hindi kayo independent majority. Self-entitled majority kayo. Oo. Self-interest majority kayo. Dapat itong mga may mga warrant of arrest, kayo sila Joel Villanueva, ito si Cheese nagkaroon ng utak eh. Oh. Si Cheese nagkaroon ng utak. Na-realize niya, ay hindi ako kayang protektahan ni Alan Peter. Di umalis siya. Dapat yung mga magkakawaran, yung mga magkakakaso, dapat iniiwanan nyo si Alan Peter. Kitang-kita naman, wala siyang nagawa dun kay, kay Jinggoy. Akala nyo ba yung pagsama-sama nyo kay Alan Peter, makakatulong sa politika nyo? Hindi. Nasisira pa kayo ngayon. Di ba? Ang tanga. Ang tatanga nyo, yung mga nagpapauto kay Alan. Si Robin Padilla, expected ko magpapauto yun. Tanga talaga yung si Robin Padilla. Basta yung basta yung sila Bongo, si Robin Padilla. Yan, expected ko yan. Mga tanga talaga yan. So, expected ko na papauto sila kay Alan Peter. Pero yung iba, dapat doon pa lang, may nakita na kayong example na hindi kayo kayang protektahan ni Alan Peter. At dapat doon pa lang, nagdalawang isip na kayong lahat. Na, uy, wait lang. May magagawa ba si Alan Peter para sa akin? Yun. Kaso wala. Wala siyang magagawa para sa inyo. Ni sarili nga niyang posisyon bilang Senate President, hindi niya naprotektahan eh. ni sarili niyang ni sarili niyang posisyon bilang Senate President, hindi niya naprotektahan. Expect nyo, protektahan niya kayo? Kalokohan yun.
Oo, that's BS. Oo, that's B with a capital S. Sa bagay, ano ba naman ang tatak ng mga DDS, di ba? Tanga. Alam niyo mga kababayan, minsan nga nakapaisip na lang ako eh. Minsan parang ang mean natin sa mga DDS. Kasi, tinatawag natin tanga, bobo, di ba? Salot sa Pilipinas, di ba? Yun, yun ang tawag natin sa kanila eh. Kaso, wala ka ibang maisip na pwedeng ano sa kanila eh. Wala eh. Kasi lahat ng desisyon nila, katangahan, lahat ng ginagawa nila, kabobohan, so anong gagawin natin? Di ba? No choice. Tulad nito, yung sagot ni Amy, katangahan, di ba? O di na back to you siya.